Pero sa akin po, hindi lang po ordinaryong kabastusan yan. Dahil si Senate President po, hindi lang naman po siya ordinaryong senador. Siya ang hepe ng Senado. So sa tingin ko po, ang nangyari ay hindi lang pagbastos sa pagkatao ni Chis Escudero, pagbastos po yan sa Senado bilang institusyon. Ano ba kapag binastos mo ang hepe ng Senado, parang sinasabi mo, wala akong pakailam sa inyong institusyon. Maski kayo ay binuo para maging fiscalizer sa presidente, Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Sabi nila, wow, nagpapakita lang na bastos ang First Lady dahil ginawa niyang waiter si Senate President Chis Escudero. Alam niyo po, ako na may saludo kay Chis Escudero kasi talaga namang he took it in stride. No? Ang sabi niya, talaga namang bilang isang maginoo, talagang pwede naman ako maging waiter kahit kanino, lalong-lalo na sa First Lady. Well, yun po ay talagang nagpapakita lang na maginoo si Senate President Chis Escudero. Pero ang pinag-uusapan po natin dito, institusyon. Lalong-lalo na yung nagaganap na pagdiriwang ay van de honor na ginagawa po kapag meron tayong araw ng kalayaan. Dahil tayo po pinagdidiwang natin yung pagbuo ng kaunang-unahang republika sa Asya. So, bakit po sa tingin ko hindi lang ordinaryong pagbabastos yun? Kasi nakita nyo naman yung nangyari. Pumasok ang First Lady, kinuha yung champagne glass na nasa kamay ni Senate President, ininom, binalik sa kanya matapos niyang naubos yung champagne at tumalikod at kinausap ang iba. So sa iba, lack of manners lang yun, ginawa raw waiter si Chis Escudero, bastos. Pero sa akin po, hindi lang po ordinaryong kabastusan yan. Dahil si Senate President po, hindi lang naman po siya ordinaryong senador. Siya ang hepe ng Senado. So sa tingin ko po, ang nangyari ay hindi lang pagbastos sa pagkatao ni Chis Escudero, pagbastos po yan sa Senado bilang institusyon. Ano ba ho pagkakaiba ng Senado sa mga sa ating Kongreso? Well, alam nyo naman na 24 lang ang senador na hinahalal sa buong Pilipinas at mahigit 330 ang ating mga kongresista. Kaya po nagkaroon tayo ng dalawang kapulungan dahil ang Senado po, dahil konti lang sila at halal sila ng buong bayan, ang kanilang perspektibo ay nasyonal. Ibig sabihin, hindi sila gaya ng mga kongresista na ang naislaman ay magdala ng proyekto sa kanilang mga distrito. At talaga naman po mga congressman, kaya madali ang sumunod sa isang speaker, busugin mo lang yan ang proyekto, susunod na yan. Kasi sa lokal ng politiko, talaga naman pong hindi ka mananalo kung wala kang proyekto. Proyekto, proyekto, proyekto. Pero iba pong pananaw ng mga senador dahil sila ay halal ng buong bayan. No? Dahil nga po nangampanya sila sa buong Pilipinas, importante na makita nila kung anong pangangailangan ng buong Pilipinas at hindi lamang ng isang distrito. At ang importansya pa po na sila ay halal ng buong bayan para silang presidente. Meron din silang mandato gaya ng presidente. At minsan pa nga ang isang senador, mas marami pa ang boto kaysa sa presidente. So kapag meron kang ganyang mandato, kaya mong panindigan ang iyong institusyon. Kaya nga po, nagkakaroon tayo ng check and balances. Yan naman ang dahilan kung bakit meron tayong tatlong magkapantay-pantay na sangay ng gobyerno. So yung nangyari po na ginawa niyang waiter ang hepe ng Senado, sa tingin ko po, ayan po ay pagbabastos sa institusyon ng Senado na sa ating kasaysayan ay tumitindig sa presidenteng mapang-abuso. Kaya nga pong ginawa ni Marcos Sr. nung siya ay nagdeklara ng martial law, unang-unang ginawa niya, pinadlock niya ang Senado at kinulong ang mga senador. Kasi alam niya, ito yung mga tao na gaya niya ay mayroong mandato galing sa taong bayan sa buong Pilipinas at kayang tumindig sa kanya. Dahil ilan sa kanila, mas marami pang boto kaysa sa presidente. At kapag binastos mo ang hepe ng Senado, parang sinasabi mo, wala akong pakailam sa inyong institusyon. Maski kayo ay binuo para maging fiscalizer sa presidente, kayang-kaya ko kayo. Ang malungkot, kababayan, wala namang mandato galing sa taong bayan ng First Lady. Ang presidente, merong mandato. Ang presidente, hindi naman ganun ang pagtrato sa senador. Bakit? Kasi galing din siya dyan. Alam niya na bago siya umupo bilang senador, natalo muna siya. Gaya ko, alam niya kung gaano kahirap kumuha ng mandato sa buong Pilipinas. Kaya, hindi niya gagawing waiter ang isang senador, hindi lamang dahil malaki rin ang mandato galing sa taong bayan at hindi po madali na makuha ang kiliti ng mga
buong Pilipinas, ha? Sa katunayan, oo, kinakailangan sikat ka, pero minsan hindi rin sapat ang pagiging sikat. Naalala nyo si Alma Moreno, sikat naman yan, pero hindi rin nanalo. No? At marami rin mga artista. Dating Mayor of Manila, no, na tumakbo rin ng presidente o artista, hindi naman garantiya ang kasikatan para manalo sa senador. Pero ang importante po talaga yung pagrespeto sa institusyon na ibinuo yan para nga hindi maging mapang-abuso ang ibang sangay ng gobyerno, lalong-lalo na ang presidente, na although in theory, kapantay lamang ng hudikatura at ng legislatura, in reality, pinakamakapangyarihan. Nandiyan na nga yung realidad na pinakamakapangyarihan ka, tapos ang esposo mo ay hindi pa bibigyan ng respeto ang kanyang kapareho o kapantay na sangay ng gobyerno. So ang mensahe sa tingin ko doon sa nangyari na pag-agaw ng inumin ay wala akong pakialam sa inyong mga senador. Kahit sa tingin nyo na kaya nyo kaming ito'y nanggaling talaga nagpapatakbo ng gobyerno. Kaya naman sa tingin ko, malakas ang loob niya na gawin yun sa institusyon. Dahil alam niya, pinakamalakas pa rin ang presidente at siya ang gumagana at gumagampan ng mga kapangyarihan ng presidente. Now, sumagot po si First Lady. Ang sabi niya talagang close lang sila ni Senate President dahil magkaibigan man sila mula law school pa. Naku po, ako'y ka-eskwela po ni Senate President Chis Escudero. Sa UPIS po kami nag-high school. Kaya lang, 3 taon ang agwat ko sa kanya. First year siya, 4th year na ako. So, 54 years old na po siya. Pero ang First Lady po, 65. So 9 anyos po ang pagitan. Ibig sabihin, nung si Senate President ay freshman, na nakilala ko na siya dahil alam niyo po, quiet lang. Pero kaming may vision, naninigarilyo nung high school. Pero tumigil na po ako ha. Tumigil na ako nung 1996 pa. Pero si Senate President ata hindi pa rin tumitigil. No? Nag-aral po kasi ako sa England, ang mahal ng sigarilyo. Sabi ko, kakainin ko na lang yung halaga ng sigarilyo kaysa ibisyo ko pa. No? Pero nung first year siya, dahil 9 years ang difference nila, nasa law school na po. Pag-graduate na si Lisa Araneta Marcos. Ganun po kalaki na agwat nila. Paano naman sila magiging kaibigan sa law school? Una-una, hindi naman sila nag-aral sa kaparehong law school. Si Senate President po ay ka-eskwela ko sa UP all the way. Mantakin nyo, high school pa lang, UP na kami. Dahil ang tatay niya ay profesor ng veterinary medicine sa UP. At si First Lady Lisa naman po ay Ateneo. So talagang wala po silang pagkakataon na maging magtagpo sa law school dahil napakalaki ng agwat sa edad at iba pang eskwelahan. Siyempre po, nagsama naman po si Presidente BBM at si Senator Chis Escudero sa Senado ng 6 na taon. At siguro naman po, aktibo nga si Madam Lisa bilang Senate spouses, no? Bilang isang Senate spouse. Pero hindi po yung dahilan na maging, kumbaga, napaka-presko, lalo na ngayon na Senate President na si Senate President Escudero. Hindi ko po talaga sinisisi ang pagiging maginoo ni Senate President Chis Escudero. Pero siguro dapat din paalalahanin siya na hindi na siya si Chis Escudero lang. Siya pong pinuno ng Senado, siya ang tumatayong simbolo ng Senado na alam po natin ay importante para magkaroon tayo ng demokrasya dahil sa panahon ng diktadura ng panahon ni Marcos Sr., ang Senado po talaga ang naging pinakamalaking hadlang sa diktadurya. Agree ba kayo or disagree mga viewers? Ha? Bukas naman po ang pag-usapan natin, abay itong lumabas na artikelo galing sa Reuters na ang mga CIA pala, mga Amerikano, concerted effort, siniraan ang Sinovac para siraan ang China. Mantakin nyo, ang ating kalusugan, pinasukan ng politika. At yan po ay hindi nabalita sa lokal na mga periodiko. Mabuti na lang po yung dyaryo kung saan ako nagsusulat ng column, I am proud of it, the Philippine Star. Kinausap ko po yung editor ko. Sabi ko, dapat ito, ilathala natin sa Philippine Star, miski ito'y Reuters. Lalabas po bukas yan at sa Lunes sa Philippine Star. So anyway, tingnan po natin ang mga reaksyon ng ating mga viewers.